Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So i-update ko po kayo mga kababayan sa pabahay program ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na naman yan Mr. Maravillas, manggalaiti yung mga DDS. Bala sila, kahit nga po si Yorme Isko Moreno, bilib na bilib sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamangan niya Mr. Maravillas, si Isko Moreno, hindi na muling interviewin ng SMNI. Baka iban. Kasi gustong gamitin ng mga banateros si Isko Moreno na material for black propaganda nila laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyari po, baliktad. Ito do po rin si Yorme kay President Bongbong Marcos kasi binuhusan po ng mga programa at saka ayuda yung Manila. Di ba? Sunod-sunod yung mga programa na nilunsad ng ating Pangulo sa Manila mismo. Kaya siyempre, tuwang-tuwa si Yorme. Kinalimutan na ni Yorme, mga kababayan, yung politika. So tama lang yun. Kasi yung politika po, dapat sa panahon lang ng eleksyon. After na matapos yung eleksyon, tutok na dapat sa trabaho, sa serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. At dapat mong irespeto kung sino yung pinili sa pagkapangulo at sa mga lokal na posisyon. Di ba? Ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang kinukulayan ng mga politiko. Kita ninyo sa Naga City. Tulad ni Yorme, kumandidato si Leni for President. Talo. Ganon din si Yorme, talo. Pero nakikipagtulungan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tunay na leader. Si Bari 4, DDS, Governor ng Cebu. Pero nang pumunta yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inasikaso ni Bari 4 kasi presidente yan na nag-implement ng mga projects. Yung mga Duterte po, masyadong puro politika ang nasa ulo. Di ba? Malayo pa yung eleksyon. Hindi maganda yung ganon mga kababayan. Pahiya yung mga banateros. Buti nga sa inyo. O ngayon, ito mga kababayan, yung programa sa 4PH ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ito man talaga po yung pangarap ng ating Pangulo para sa mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga mahihirap. Nawala na po na mga mahihirap sa ating bansa ang walang tahanan. So ito po, mga kababayan. Sa loob ng maraming taon, libo-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Report niya yan mismo ng ating Pangulo. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Correct. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya Binisita niya. may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at Pwede ba? Ang ganda ng mga pabahay po. Makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling, Galing, mga kondo po. Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Sa Maynila, may nandiyan po yung ganon din. horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento Correct. ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, alinsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat Yan ang ng leader po. ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama Never na yan rito na nagawa ni ang Digong. sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Sa loob ng maraming taon, Yan ang rason mga kababayan kung bakit tumaas yung trust ratings pati yung performance ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At si Sara bumulusok na po. Dire-diretso na yan mga kababayan yung pagbulusok. Nag-spaghetting pataas yung ating Pangulo, si Sara nag-spaghetting pababa. Spaghetting pataas, spaghetting pababa. Mangiyak-iyak na naman na niya, Mr. Maravillas, yung mga DDS niya. Yan, Okta Research. Spaghetting pataas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, ibigay ko sa inyo itong yung balita, mga kababayan. Trust ratings ni Pangulong Marcos umakyat sa 54%. Mas marami na ngayon ang Pilipinong nagpapakita ng kumpiyansa kay President Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling Okta Research tugon ng Masa Survey. You see, batay sa survey, umakyat sa 54% ang trust rating ng ating Pangulong Bongbong mula sa 48%. So, 6%, anim na bahagdan mga kababayan yung itinalon ng trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mula noong mula sa 48% noong huling bahagi ng 2025. Indikasyon ng pagbuti ng pananaw ng publiko sa kanyang pamumuno. Pinakang malakas ang suporta sa Luzon na may 59%, habang nasa 45% naman sa Mindanao. Ngunit nananatiling lampas sa kalahati ang performance ratings ng ating Pangulo sa lahat ng pangunahing rehiyon sa buong bansa. So ayon mga kababayan sa ulat ng Okta, across major areas, President Marcos Jr.'s performance ratings reached majority levels in all regions. Mga kababayan. Ayan trust ratings pataas siya 54%. Ang performance ratings mga kababayan 55% mula sa 51% noong December 2025. Yung trust ratings ng ating Pangulo from 48% noong December 2025, ngayong March 2026 54 na siya. Kay Sara Duterte, yung trust rating niya mula 53% noong December, tumaas din siya sa 55% ngayong March, pero bagsak yung performance ratings niya mula 54% noong December 2025, 50% na lang, bumagsak ng 4% ngayong March 2026. So itong performance ratings nga po at trust ratings ni Sara Duterte, questionable pa to. Kasi unang-una, mga kababayan, baka yung trust ratings niya ganon kasi baka mga kababayan, yung mga natanong, mga DDS, mga taga Davao siguro yung sinurvey. Kung hindi taga Davao, baka yung na-survey po, mga taga-impyerno. Yan ka na naman niya, Mr. Marabi. Yung performance ratings, lalo na pong questionable kasi hindi man po nagtatrabaho si Sara. Ang trabaho ni Sara, manira. Baka yun ang tanong. Gayon pa man, yung kanyang performance sa paninira, mga kababayan, bagsak. Sigurado niya, Mr. Maravillas, itong pagbagsak ng trust ratings ni Sara at saka performance ratings ni Sara, hindi matatanggap ng mga DDS. Siyempre, pero ito yung sinasabi natin mga kababayan. Lalo pat si Sara, consistent sa kanyang pag-iwas
mga kababayan, sa issue ng confidential funds. Yung pag-iwas niyang sagutin yung articles of impeachment. I tell you mga kababayan, hanggat hindi niya nalilinis yung kanyang pangalan, tuloy-tuloy itong bubulusok po. At yung pangarap ng mga DDS na maging pangulo po, magiging bangungot ito sa kanila. Kasi based sa survey ngayon, yung lamang ni Sara, siya pa man lang po ang nag-declare na tatakbo. The rest ng mga potential presidential candidates, hindi pa man po nagdi-declare na tatakbo sila tulad ni Leni Robredo. Hindi pa man po nagsasalita. In fact, malayo sa isip ni Leni Robredo ang bumalik sa national position. Ang gusto ni Leni, doon na lang siya sa Naga City. Pero based sa mga surveys ngayon, mga kababayan, yung gap ng lamang ni Sara Duterte kay Leni Robredo, palapit ng palapit po. 2 years away pa po ang presidential election. At pag natuloy yung trial kay Sara Duterte, malamang mag-negative yung trust ratings ni Sara Duterte sa survey. Iyakan na niyan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. Iyakan sila kasi yung kanilang pangarap ay magiging masamang bangungot para sa kanila. Kaya nagre-ready na ang mga Duterte ng replacement. Kasi sa lakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte, hindi niya kayang sagutin po. Lalo yung testimony ngayon, affidavit po ni Ramil Madriaga. Matindi yun. Taranta sila ngayon, mga kababayan. Kaya nire-ready na si Baste. Si Baste man, malabo yun, mga kababayan. At baka matulad din yun kay Sara. Pinapaimbestiga na, mga kababayan, yung pagbabanta din. Mga kababayan ni Baste sa ating Pangulo na ang gusto niya daw, ulo lang ng ating Pangulo. Ayun. Pinapaimbestiga na ng Palasyo Malacanang sa NBI. Yan kasi, puro kayabangan kasi ang lumalabas sa bibig. O, di ba, mga kababayan? O, yan man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.